ang bagong-bagong gobernador ng lalawigan ng Laguna, si Governor Sol Aragones ng Laguna. Governor, magandang morning! Si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Good morning. Good morning, Katunying. Good morning po sa inyong lahat. Opo, kayo po ba nasa Kapitolyo na, dyan sa May Santa Cruz? Malapit na ako, Tunying. Nasa biyahe na tayo kasi ito yung unang flag ceremony na nakaupo na akong governor. Oo nga pala, no? Dahil kayo ay nag-umpisa ng pagtatrabaho ninyo nung June 30. So, hindi Lunes yun. Hindi Lunes yun, ano? Tama. Hindi, teka, Lunes ba yung June 30? June 30, hindi, Lunes. Lunes yung June 30, pero tanghali kayo, tanghaling tapat kayo. Ngayon, ang flag racing ay umaga. Anong oras ang flag racing, Governor? 8 o'clock. 8 o'clock, pero sabi ko sa mga empleyado, dapat 10 minutes before 8, nakahanda na kayo. 8 o'clock, magsisimula tayo para hindi maantala yung mga nahingi ng tulong sa Kapitolyo at masimulan kaagad yung pagtulong sa kanila. At alam niyo po, tama yan, ano? At dapat ay nangunguna ang mga local chief executives, mapag-governor o mayor, sa ganitong mga flag racing ceremonies, ano? Sapagkat kapag nakikita ka dyan at maaga, hindi dapat pinaghihintay ang flag racing. Kung may oras na alas 8, dapat pagtuntong ng alas 8, may lupang hinirang na tinutugtog dyan. Kumbaga punctual, napaka-importante po ng punctuality dahil it reflects on your leadership din, ano? Governor, di ko na po pala, isang linggo na pala kayo bilang gobernador. Kumusta na po? Ano, how does it feel to become the governor of one of the most progressive city o provinces sa Calabarzon? Masaya ako, Tungging, kasi yung unang 5 araw, ito yung mga nakausap na natin yung department heads. Inalam ko na sa kanila ano bang pwede kong itulong, ano bang kailangan nating improve. At unang-una, executive order na ginawa natin, yung bawal ang mataray sa ospital. Ito sa lalawigan ng Laguna, umikot ako sa ilang mga ospital, nagpaskil ako doon ng mga poster bilang paalaala na kasi nung kampanyahan Tunying, yan talaga yung pangunahing concern ng mga kababayan ko, yung kulang ang gamot, kulang ang mga kagamitan sa ospital, kulang ang mga doktor, kulang ang mga nurse, at importante na bawal yung mataray sa kanila. Pero ang sabi ko, hindi lang yung mga empleyado ang bawal magtaray, pati mga pasyente, hindi naman nilang tarayan, ang mga empleyado. Buti po kinlaro nyo yan, Governor, ano? Sapagkat, first of all, natutuwa po, sangayon po kami dun sa inyong mantakin nyo. Kauna-unahang executive order nyo ay may kinalaman po sa pag-uugali at pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Kaya lang may mga medical staff, mga hospital staff na medyo tumaas ang kilay. Gusto nila yon na huwag maging mataray. Pero sabi nila, yung ibang mga pasyente naman, kung tratuhin kami, para kaming sila may-ari sa amin . Tama rin naman talaga, Tunying, yung kaya binalanse natin. At saka inalam ko rin, Tunying, kung bakit may mga health officials o employees na minsan talaga nakakapagtaray na. Ito ay dahil minsan overwork, no? Dahil kulang ang doktor, kulang ang mga nurses. Kaya inaral ko kaagad yung budgeting, Tunying, hinanap ko, may pondo naman para magdagdag ng mga dagdag mga nurses sa ospital para maka-duty ng tama at maiwasan din siyempre pag overwork ka, tao lang tayo, Tunying. Minsan talaga umiinit yung ulo. Pangalawa, inaaral ko din, Tunying, yung hazard pay nila, yung mga benepisyo, kung naibibigay ba sa oras o tama ang naibibigay, para kung may konting kakulangan o pagkaantala, ipinapaayos ko na kaagad. Kasi ang hirap, Tunying, na sabihin ko sa kanilang bawal ang mataray kung mismo sa pakiramdam nila may kulang. So, kumbaga, inaayos ko din lahat yung sistema ngayon at nakakatuwa dahil kumuha tayo ng mga eksperto na tutulong sa akin tulad ni dating Undersecretary Eric Tayag na makakasama ko dito sa Kapitolyo. May mga bagong dance moves kayo dyan.
mukhang may pasabog mamaya. magaling si Dr. Eric Tayag sa mga pausong galawan eh. Ano naman, di ba? Magaling yan si Doc Eric Tayag. Kinuha rin natin consultant, si Dr. dating director ng medical director ng East Avenue, si Dr. Bong Bueno, na isa rin sa tumulong para maisaayos ng maganda ang East Avenue Medical Center. So, umiikot na ako sa mga ospital, tatapusin ko ito hanggang next week. Tapos gagawa namin ng Gaano karami po ba ang public hospitals sa lalawigan ng Laguna? Under ng province ay SAM, kung kasama ang LGU ay 15. So ang tutok muna natin syempre ay yung provincial hospitals, itong mga district hospitals, kasi mag-inventory din ako kung ano ang laman ng mga butika, dahil anong mga kulang na gamot, kasi ang pinakaayaw natin dun yung may reseta sa mahirap o punta kayong butika, pagpunta mo dun sa butika, wala. Kulang-kulang. Well, in fact, nakita ko kaya naman, may budget. At the same time, kung kukulangin man ng konti, pwedeng humingi sa mga private sectors. Kaya naman isang buwan bago ko umupo, nakipag-usap na tayo sa mga private sectors. Ito na dyan, sa handang tumulong sa atin, si Mr. Ramon Ang, marami Pangilinan, at iba pang mga private sectors. Mula po nung inilabas niyo yung executive order, may mga reports pa rin ba o may mga reklamo pa rin na nakakarating sa inyo na may masungit pa din o mataray pa din sa mga ospital, government hospitals? Ang kwento sa akin ng mga tao, abay, nagkaroon daw ng pagbabago. Instant. Mabait na raw makitungo sa kanila. Sa ko siguro mabait, tama yun. Tapos mabait din makitungo ang pasyente. But of course, sabi ko sana hindi honeymoon period lang, no? So kailangan talagang bantayan natin to. Tapos gagawa kami dito ng guidelines, tuning, na yung mga ospital na talagang sumusunod dito, abay may reward. Tapos bubuuin din namin yung punishment team na kapag hindi, ay naman yung kaukulang parusa para sa kanila. Kasi seryoso talaga ako ipatupad. Saka itong mga binabanggit yung mga government employees sila eh. Mga government employees sila, ang kanilang ang pinatutupad na alituntunin sa kanila ay katulad din ng iba pang mga batas at alituntunin sa iba pang mga government workers sa ibang government agencies. Okay, matanong ko lang, ito po ay klaruhin natin, ito'y pang-government hospitals lang, ha? Pwede bang yung order nyo makover na rin pati mga private hospitals? Oo nga, inaaral din namin yan kung pwede ba yung sakupin na rin para buong Laguna na. Uniform na yung gagawin natin ito na ipapatupad. So pinapaaral ko ngayon dun sa mga consultant natin kung ano ang magandang gawin dito, and then kapag may guidelines na, ilalabas namin ito para alam lahat ng pasyente, magiging mga medical practitioners. Pero mamaya sa flag ceremony, Tunying, sasabihin ko rin dito sa mga empleyado ng Kapitolyo, kahit wala pa yung executive order, abay dapat bawal din magtaray. Dahil nagpapasweldo sa atin, ay buwis ng mamamayan, dapat ang mga empleyado o kawani ng kahit na anong public offices, tingin ko kahit naman saan, dapat nakangiti. At para laging masaya ang mood ng mga tao, at ang pinaka-ayoko yung mahirap na ipaparamdam pang mahirap. Talagang yun ang gusto. Opo. Okay. May nabanggit ko kayo kanina na may pondo naman. Ang sinasabi ba ngayon ninyo ay meron kayong hiring ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga medical technologists, ng mga radiologists, sa mga provincial run hospitals? Dahil nakita kong may pondo naman na pwedeng pagkunan, although ang inabot ko na yung third at fourth na budget, pero kahit pa paano, meron pa rin. So after namin mag-inventory at maikot ko yung 9 district hospitals, mag-hire tayo ng mga kailangang expert dito, kasi kinakailangan din ng mga consultants sa mga doktor, Tunying, kasi ang mga hospital, primary hospitals, no, kinakailangan pa ng mga daming kagamitan bago maging secondary hospitals. Ang hirap talaga. And importante ayusin din yung policies, no?
kasi laging congested ang mga ER. Sabi ko, Doc Eric, ano bang gagawin natin dito? Laging congested ang mga ER. So, ang sinasabi nila, at kasama rin si Secretary Ted Herbosa na bumisita rin sa amin, dapat dun sa ER, sa loob ng 4 na oras, may decision na kaagad kung anong gagawin sa pasyente. Ayun. Within 4 hours? Yes. Within 4 hours, may decision na. Ito ba ay pwede nang pauwiin? Ito ba ay doon sa RHU pwede nang gamutin? So may ganon. Ito ay co-confine para mabilis ilipat pa ito ng ospital. Hindi na kailangang paghintay na matagal. Ang problema, paano nga gagawin yun kung kulang ang doktor, iisa o dadalawa na nagdidesisyon para sa sandamakmak na pasyente. So, kailangan ko muna ayusin yung mga... Ang dami pa lang dapat na atupagin dyan. Pero ang tanong po ng ating mga kababayan, may mga nagme-message sa atin, bakit ba sa dinami-dami, Governor Sol, ng inyong pwedeng unahin, ito ang una nyong inilabas na executive order? Dahil ito ang clamor ng maraming tao. Hindi lang nila clamor. Nakita ko rin noong 2022 na tumakbo kong governor, 6 years, sa palamot yung pag nag-post ako sa Facebook about hospital, grabe daming comment dyan. Matyaga ako magbasa ng mga comment dahil totoong damdamin yan. At nakikita ng mga tao. Kaya ito yung una talagang kailangang solusyonan. Ito yung puso ng kwento ng governance dito sa Laguna. Ito talagang health system kailangang ayusin. Governor, good luck po sa inyo at I'm sure umpisa pa lang to. Mabigat ng trabaho, malaki-laki po ang inyong constituencies and sobrang natutuwa po kami na nandiyan po kayo sa ituktok ng pamumuno ng probinsya at asahan po namin that this will not be aningas kogon kundi consistent at magiging parte na ng kumbaga way of life na ng mga government employees dyan po sa Laguna. Maraming salamat, Tunying, at maraming salamat din sa inyong mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Si Governor Sol Aragones ng Laguna, magwa-flag racing na po siya. Abangan po nyo mga dyan sa Kapitolyo.